araw na ako din nakatindi. Papasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo ni Ate Ana sa opening prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kapag ito at kami pong muli ay nandito sa bahay ni Pileno ng ligtas, Panginoon. Upang mag-inig ng mga salita ng Panginoon. Panginoon, napakabuti niyo po sa mga Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyaya at pinapakaluto po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Pag-awarin niyo po kami sa amin. Salamat, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa aming karandaman. Lagi niyo po mapanatiling malusog po ang aming mga katawan, Panginoon. Upang lagi po kami makapunta po sa inyong mga gawain, Panginoon. At mailinghay po namin sa inyong tao ang inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, okay lang ba sa iyo, Ate Lisa, bago tayo magpasimula? Counting mga 2 minutes o 3 minutes testimony. Yung ano ba ang pagbabagong naramdaman mo? May bago bang pagbabago? Malaki. Huwag mo nang isali yung nakaraan mong testimony sa church. Yung bago. Ano ang ramdam mo? Ate Lisa. Malaking pagbabago kasi yung anak kong galit sa akin tumawag. Wow. Okay, sige. Isa na yan. Ano pa? Ano pa ang... Sa buhay ko medyo Iba yun. sa? sa hanap buhay ko medyo okay na ang pasok. Okay na rin ang hanap buhay. Maganda ang pasok. Ano pa? Mayroon pa ba? Yun lang. Okay. So, malaking bagay na po yan. Yung may pagbabago, nakikita niya simula nung maging mananampalataya siya, ay yung dating anak niyang galit sa kanya, ay bumati na, tumawag na, at ang negosyo niya ngayon ay nakikita na talagang may pagbabago. So, saan ngayon na mababasa mo yung inaralan mo ng linggo? Saan mababasa yung sa John na kaya pinagpala? Nakalimutan? John 21:7. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Sasabihin ko na lang, di ba? Ano yung nakasulat doon? Tanda mo ba? John 21:7? Si Kristo ang tagapamahala. Hindi yan. Hindi yan. Nung nangisda si Simon Pedro, walang mahuli. Magdamag nangisda. Wala. Zero. Nang dumating si Jesus, tinanong sila. Ang sabi, o kumusta naman kayo dyan? May huli na ba kayo? Wala po eh. Wala. Hindi naman sila umaalis doon din sa lugar na walang nahuhuli. O, sige, sabi ni Jesus, ihulog niyo ang inyong lambat sa kanan. Inulog. Paghila, halos mapunit ang lambat. Punong-puno. So, yung pinag-aralan namin ng linggo, pag may Kristo ka talaga, papalarin ka sa negosyo mo. Nakukuha? Kaya kita mo ang testimony niya ngayon, ang negosyo niya, thank God, lumalago. Dahil, Malaki pa ang ngayon niya, ang bayad niya sa pwesto, dati 4-5 lang ngayon. 6,000 na. Nasa floor. Oo. Gumanda naman, maganda ang lugar niya. Maganda yung loob. Oh. So, yung testimony niya ngayon, ipinakikita lang kasi na simulang na magkaroon siya ng Jesus Christ sa puso niya, pinagpapala. Ha? Kasi, di ba? Okay, hindi yan ang topic natin. Nag-testimony lang siya. Okay. O, sino nakakatanda nung Friday ang ating napag-aralan? At kung natatandaan nyo nung Friday, pati na rin yung nakaraang Friday. Sa dalawa. Akala nyo, ha? Yung Friday na lang muna. Pag-ibig. Pag-ibig. na po tayo alipin. Yes! Very good. Yung nakaraan. Alam nyo na yan, dapat.
Nung nakaraang Friday. Ang katotohanan ang magpapalaya. Hindi. Ito, malapit sa kanya. Nasagot niya na yung Ang pag-ibig. nung Friday, slave, alipin. Ano, hindi na alipin. O, yung nung nakaraan. Kung naniniwala kami na kami ay alipin ka. Slave talaga. Yung unang-unang Friday, alipin tayo sa kasalanan. Binasa niyo yan. Ngayon, Sa, di ba? Binasa niyo yan. Saan niyo binasa yon? Sa, John, John 8:32. yung John 8:32, kwan yun, the truth shall set you free. Ang, Kasi ito dati, kasi dati tayo alipin sa kasalanan. yan. Salamat sa Panginoon dahil nung tayo makakilala, tayo nalaya na, hindi na tayo alipin. Yan. Okay, ano yan? John 8. 32. Okay, John 8:32. Oh, so, yan yung nakaraan. Nung Friday, yung sinabi niya. Dati, alipin tayo sa kasalanan. Pangalawa, hindi na alipin. Okay. Dahil kay Kristo. Saan mababasa yon? Sa Galatia chapter 5 verse 1. No? Verse 1, verse 2. Okay. So, ngayon naman, una, alipin. Pangalawa, hindi na alipin dahil kay Kristo. Ang pag-aaralan natin ngayon, pangatlo, malaya na tayo. Malaya na tayo. Pinalaya na. Sa pagiging alipin. Malaya. Oh, di ba? Una, alipin, Hindi na alipin. hindi na alipin. Ngayon, pinalaya na tayo. Yan naman. Okay. May tanong ako sa inyo. Sino sa inyo ang may memory verse? Pwede paki-discuss. Pag makasampo kayo, may regalo kayo ng electric Ay, fan. 10 naman. ngayon po. Bigyan ko kayo sa iyo ng electric fan. Mas dami nyo na yung 10. Ngayon na mismo. Pwede ba walang 0? 1 lang. One lang. Ano sa may zero? Tapos sunod na ulit. Dalawa. Ang mahal kaya ng electric fan. Dapat pala ba stars sinabi nyo nung isang ano para nag-mento? Mabuti yung may surprise. Maraming electric fan. As in, nanay, marada Mabuti yung may surprise. Okay. Sige, sinong gustong magsalita? Gusto ko lang malaman. Ano, umpisa natin kay Ate konti Lisa. lang, ha? Oo. Kahit ilang ano. Oo. Pero pag Galat- hindi 10, walang ventilador ah. At kung kayo'y kay Kristo, Like, sabihin mo yung ano, verse. Galatia 3:29. Okay, ganun. Sige. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at kasama kayo sa pangako ng Diyos. Isa. John 3:16. Gayon pa man ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan. Ay, hindi. Sandali lang. Nagkabulbul. Kabol-bol na. Hindi ka Nakalimutan makakasama. ko. Basta wag naman sa Bawal magbasa. Hindi okay lang hanggang 3, 4. Kaya lang, walang regalo. Pag 10, may regalo. John 14:6. Oh. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dalawa pa lang yan. Sige. At least, masaya na ako. May dala. 16 John ba yun? 3:16. Oo. Yan ang heart. Puso ng Bible. Heart. John 3:16. John 3. Alam mo yung Gayon na lamang. English. Ang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na Nagkaroon walang ng buhay hanggan. na walang hanggan. 3 na. Ba? Maganda. Nakalimutan. Susunod, Matthew 22, 37 to Matthew 40. 29. Sige, Mm. 22. Hindi, Matthew Oh, 29. sige, bahala ka. Yung ano, Oh, kumain. ano ang Mateo 29? Nakalimutan ko yun. Nakalimutan mo? Nakalimutan mo? Oh. Kayo, 29. Ah. Basta yung humayo kayo, Gawin nyo. gawin yung alagay Hindi ko. yung 29. Ano ba yun? Nakalimutan ko.
na-nervyos lang kasi biglaan. Matthew Di handa. 20. Yan. 19 to 20. Oh, ano ba yun? Okay, si Ate Nene. Kahit isa, wala pa. Okay. So, Mga meron kaso parang hindi ko Ate alam Ana. numbers. Ate Ana, ulitin lang. Walang problema. Jan 14, 16. I'm the way. English po yun. O, dapat sabihin mo yung kung ano talaga yun. Diyan, ano. Jan 4:16. Yan, Jan 14:6. Sige, I'm sabihin mo. the way, the truth, and the life. Hmm. English po gusto ko. O, mayroon pang karugtong yun. Yung sinabi niya. Na nabanggit niya, Jan 14:6. Ang karugtong, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. O, ano pa? Jan 1:12. O, Jan 1:12. Kung masimula ba yun? Kalungkit pa Yeah, Simula lang na-nervyos. pa. Subalit ang lahat Subalit ang lahat ng tumanggap. Okay. Tumanggap. at tumanggap at Tumanggap at nanampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. dalawa na. Jan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak at magkaroon ng buhay na walang Amen. Ilan na? Tatlo? Oh. Matthew 22, 37, 38. Wow, mahaba yan. Maganda yan. Apat yan. Apat yan. Ibigin mo ang ano ba yun, Pasto? Wala Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Oh, Bet. Bawal ang basa. Oh. Wala pa po akong kabisad. Walang problema. Walang problema. Ate Lene ba? Bawal magbasa, Ate Lene. Ay, hindi ko naman mabasa. Hindi na daw siya makamemory. Hindi, ito na may Mayroon yan. Kaya Imposible. ni nanay. Okay, sige. Ako nga, Pasto? Ikaw na. Ang dami ko lang yan, itinay. Hindi, wala. Di talo ako. Hindi. Eh di, uunahin ko yung John 3:16. Gayun na lamang pag-ibig mo Diyos sa sanlibutan, kanya ibigay niya ang kanyang bungkong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay sumampalataya sa kanya ay hindi mapahabang kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Isa. Matthew 22 ata yun o 32? 22, 32 o 37, 37 to 40. Ibigay mo ang Sandali. Matthew ano? 22, 22. Oh, yun. Sige, okay na yun. Matthew 22. 37, 37, 38. 38, 39. Okay. Tapos yun, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tapos, ano yung... Okay na yun. Ito ang pinakamahalagang utos ng Panginoon sa atin. Oh. Wala na. Si tatlo na. Nakatatlo ka na. Eh, wala na. Wala na. Okay. Oh, kaya, okay. Oh, ito. Bakit ko kayo sinurprise? Kasi, ang salita ng Diyos kasi, pag memoryado ninyo, pananggalang po yan. Pananggalang sa mga kaaway. At sino ba ang kaaway natin? Hindi naman tao ang ating kaaway. Ang kaaway natin si Satanas, ang Diablo. Hindi rin natin. Oo. Para nare-review, halimbawa, pag lumalapit, halimbawa ako lumalapit sa akin ang tukso, nire-review ko yan, Lord. Di ba? I-review mo. Ilayo niyo po ako. Ilayo mo ako sa ganitong mga tukso. Dahil ang lalaki madaling matukso eh. Di ba? Okay. So, dapat may handa tayo. Laging handa. Ang tawag nga dyan sa Epeso, yung baluti. Ang mga, di ba? Ang baluti yung pananggalang. Di ba? May espada ka dapat. Double blade dapat ang espada. Pananggalang, mayroon sa tiya, mga bakal. No? Yung helmet. May helmet. Di ba? Ang kaligtasan. Yan. Dapat. Dapat. Yan, di ba? Na-experience Ako niya yan. naniniwala Sige. talaga. Sige nga. Mayroon akong verse na binanggit. Noong ako, alam mo,
noong ako'y nasa sakit na, alam mo yung ganyan talaga, parang nandyan na si Kamatayan, malapit na sa akin. Alam mo, ang ginagawa ko, nagkasakit ako nun. Yung hinga ko, ganyan na lang. Wala ang gamot, wala lahat. O hinahabol ko na yung hininga ko. Nararamdaman ko na gumaganyan mo, ang daming gumaganyan, ganyan. Tapos ito, tumatayo na yung mga dito ko. Ang panalangin ko lang, isa lang. Manalangin talaga ako. Pinikit ko yung mga mata ko at sinabi ko ito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, and I will fear no evil, for Thou art with me. The rod and Thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Alam mo, Amen. parang naglipad. Naglipad lahat at gumaan ang aking pakiramdam. Kasi alam mo ako, hinulam ako eh. Doon ko na madali lang palang labanan sa pamamagitan ng panalangin. Oo. Oo. Saan mo yun binasa? Psalms 23. Alam niyo. Ang dami, Bible verse na yung binanggit niyo. Nakasampu na sana siya. Nakalimutan. Nagtipad ka na kay Wala. Hindi, tapos na yung contest eh. Tapos na. First yun. First nga yun. First Hindi kasi, Hindi mo ngayon naalala. lang niya sinabi na makakatulong panangga ng diablo. Yes. Ayun, sabi ko, totoo nga yan dahil naranasan ko sa buhay ko yan. Nawala lang. Alam mo bang, Nawala. memoryado rin yan ni Ate Lini? Oh, di ba paborito mo? Yung Psalms Psalm 23, 23. verse Awit. 1 to 6. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Alam mo yan. Magbalantay talaga siya. Yung nakabantay ba siya sa atin? Oo, syempre. Lalo na pag Meron siyang dinandito. tungkod. Hindi tayo kayang dahil yung tungkod niya, yung Alam niya. Hindi tayo Alam ko yan. Yes, tama? Nakasampu na Kung siya kayong dalawa pala sana, Nay. So, nakalimutan lang. Yun, ang daming verses yun, yung sinabi niya. Ano to sisyon mo? Okay. Yun lang, kapag naglalakad ako na may Paglalakad, yun, ginagamit ko yun. Saka gamitin. Kasi naranasan ko nang gamitin yan. Hindi ka mapapahama. Oo. Daw, May anointed my sa head umaga, with sa oil, gabi. my cup Saka yung runneth. Psalm 91, 1 to 16. Nakpo. Kita mo? Tapos Ang daming memorya, nakalimutan niya Baka lang. hindi na electric pan yun. Nay, baka Susunod, TV. Uy, sa tagal ko na, nakalimutan ko na lahat. Nag-Alzheimer na ako. Yan, pero hindi ko yan Psalm nakalimutan. 91, Dahil 1 to yan ang 16. gamot ko yun. Hindi yan. 16, rep na yun. Oo. 16, Bakit yun? Automatic. Oo. Sayang. Alam ko yan to. Kita nyo, di ba masaya tayo? At marami pala kayong alam sa sobrang biglaan. Nakalimutan. Eh kung pinahanda ko kayo, talo ako. Maraming mabibigyan ng electric fan. Lima. Ngayon eh, kahit isa walang bibigyan. Oo. Kaya sa susunod, hindi na 10, 20 na. Kaya pala memoryahin. Grabe sana si ate. Okay, so tama na muna dyan. Ano yon? Alipin tayo dati. Tapos hindi na alipin. Pero Pinalaya. malaya na tayo. Basahin mo, Ate Lini, yung schedule mo. Galasya. Galasya. Ako na ba? 5:30. Papunta roon. Pabalik tayo. Teka muna eh. Galasya Inanda ko na dito eh. 5:13. 5:13 lang. Eh bakit kasi ko sa sana punta usapan? Hindi ako. May surprise kasi. Wala siya 5:30. Hmm. Makinig kayo. Oo, Nay. Kinig. Nakinig na. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Okay, 13 lang yan ha, sa 13 lang. Oo. Okay. So, alipin po ba tayo? Hindi Hindi na. na po. Tayo ngayon ay pinalaya na, no?
Malaya saan? Kasalanan. Ha? Sa kasalanan. Malaya sa kasalanan. Okay, pero ang sabi doon sa binasa ni Ate Lenny, huwag nating abusuhin yung kalayaan. Di ba? Huwag daw nating abusuhin ang kalayaan. Ibig sabihin, halimbawa ako na lang ay pinalaya na pala ako ni Lord. Inaabuso ko naman. Puro pa rin pang salibutan ang ginagawa ko, di ba? Manginginom pa rin ako, naninigarilyo pa rin ako, babaero pa rin ako, lasinggero pa rin ako. So, inaabuso ko yung kalayaan Na binigay sa iyo. na ibinigay. Kaya diyan tayo mag-iingat dahil yung talatang binasa niya, tayo ngayon ay pinalaya, malaya na. Huwag nating, huwag nang balik-balikan. Okay, so, basahin yung tinukahan ko ng 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. Amen. Di ba? Yan ang sinabi mo kanina, Ate Ana. No? So, ang tanong ko ngayon kay Ate Nene, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Oo ka mo, hindi mo tinanggap mo. Kailan? Nagtanggap na po. Nung unang Unang, nung nakita po tayo dito, Pastor. dito ka mismo tumanggap. Opo. Nung una po tayo. Sino ang nagpatanggap sa'yo? Ang Nanay Lenny po. Sa kayo po. Ako mismo? Ako sa Hindi si Ate Nanay Nene? Lenny. Nanay Lenny po muna. Okay, good. So, tama yung sinabi ni Ate Ana. Ang sabi ni Ate Ana, dapat bago na. Bago na. Wala na yung dati, di ba? Ulitin ko yung binasa mo. Ang mga nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na. Ang ibig sabihin ng wala na ang dati, dati, ito, palaaway din yan. Kung sino sa inyo, matatapang yan. Si Lisa, hindi yan nakikipag-away. Parang mga kontrabida. Di ba? Noong kwento naman nila yun eh. Ngayon, sila ay bago na. Dahil nakipag-isa na sila kay Kristo eh. No? Isa ng bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, another topic yan. At tanong ko sa iyo, Nene, may kasalanan ka pa ba? Ate Nene. Siyempre po. Pero unti-unti kong binabago talaga yun. Tama naman yung sagot mo. Tama yung sagot mo. Kaya huwag kayong mahihiya. Pero, ano ang tanong ko? May Ikaw ba? kasalanan po. Ha? May kasalanan. May kasalanan pa. Sasagutin ko yan ng katotohanan. Bible ang sasagot, no? Ang sabi niya, yung binasa mo mismo, ang nakipag-isa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang tanong ko sa iyo, may anak ka ba? Opo. Ilan? Dalawa po. Nung ipanganak mo ba, ang anak mo, may kasalanan na yung anak mo? Wala pa po. So wala ka ng kasalanan. Bago ka nang nilalang eh. Wala Nakuha mo na nga po eh. Wala po. Parang bago na panganak, parang naging baby ulit. Oo, kasi di ba, dahil nakipag-isa ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, isa ka na ngayon, bagong nilalang. Wala na po kasalanan. Amen. O di ka natutuwa niyan, kanina ang sagot mo, paminsan-minsan po. Minsan mataray pa rin kasi. Okay. So, dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo, di ba, ang kasalanan mo, inako na ni Kristo. Ikaw ang dapat mamatay sa krus. Siya na po ang Si nag- Kristo ang sacrifice. umako, sacrifice. Dahil si Kristo, mahal ka. Diba? Diba, ano ang sabi ng dalawang ito? Sinabi niya, no? Pati si Ate Ana, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa madaling salita, gayon na lamang ang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Gayon na lang ang pag-ibig sa'yo. Pero kung hindi ka nananampalataya sa Kanya, hanggang ngayon makasalanan ka. Totoo yun. Kaya mapalad tayo, lahat kayo. Wala na. Ako, kasama ako, lahat tayo.
wala, bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, nakakagawa, hindi na sa atin credit ang kasalanan. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang kasalanan ko noon, kasalanan ko ngayon, pati darating, may nagbayad. Bayad na. Bayad na. To those, doon sa mga nanampalataya kay Jesus. Doon sa tumanggap kay Jesus. Bayad na. Kasi unang-una, mababasa sa unang Timothy, chapter 2, verse 5 and 6. Jesus is the mediator. Si Jesus ang siyang tagapamagitan. So, di ba nakakagawa ka pa ng kasalanan? Inamin mo eh. Yung kasalanan na gawa mo, dahil anak ka na niya, yung sinabi mo kanina, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesucristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil ikaw ngayon, tinanggap mo na siya, anak ka na ng Diyos. Nakuha niyo? Anak ka na ng Diyos. So, wala ka ng kasalanan. Inako ni Kristo, siya ang namatay sa krus. Ganon magmahal ang Diyos sa atin. No? Di ba, napakasarap ng nag-aaral. Bakit ko yan tinapik? Dahil nakadalawa ka pa lang kasi. Ito, 1 taon na mahigit din na nakikinig. Kaya yung sinabi ko ngayon sa iyo, matagal na nilang alam yun. Tama ba, Ate Lene? Tama ba, Ate Mel? Ate Ana? Si Lisa, medyo bago-bago rin yan. So, bagamat nakakagawa ka ng kasalanan, no, hindi na ito credit sa iyo. Kaya nga, bago ka nang nilalang, wala na yung dati mong mga ginagawa, ikaw ngayon ay bago na. Na bago na. Ibig sabihin, kakalimutan mo na ang masasama natin. Di kung dati palaway ka po, di ba? Ulitin ko ulit. Ano yun? ABS-CBN. Di ba? Alak, babae, sugal, butangero, tapos mahilig sa cabaret, mahilig sa night affair, CBN ha? Oo, lahat na. Totoo po yan. Bago naging pastor. Bago naging. Si pastor yun. Sinasabi niya siya yun. Siya yun. Di ba po yung umatin ako na nagkwento si pastor na bago siya maging manager, yung parang sila, subayin sila dun sa trabaho nila. Di ba, pastor? Nakaw yun. Nakaw. Masasarap. Totoo yun. Totoo yun. Kaya nalugi. 1 million. 1 million. In 1 year. Ayan yan. Di ba nandun ako? No, tama yun. O, kita mo, binago na ako ngayon ni Lord. At bago yun. Talaga may pagbabago pag tumano sa Panginoon. Yes. At inaralan ko lahat yung kasamaan ko. Kinausap ko, walang nang nagnakaw. Kumita na ng 1 million. Dati logi, Nakabawi. nakabawi. Nakukuha nyo? Okay. So, yun ang kagandahan, Ate Lisa, na bagamat nakakagawa ka pa ng kasalanan, ay hindi na credit sa'yo. No? Hindi na credit. Pero wag naman mag-abuso. Kasi, Pagbalik mo, magdala ng notebook. Aba, para malista kayo mga verse. Hindi mo na Naisalin ko na yung Bible. Nabawi ko may mga Bible dito. Ay, may sorry sa wag na po. Marami pa tayong Bible sa Pag-attend ko sa church. Sunday night. Oo. Mamigay, wag lang ng bawi. Pag binigay natin, wag nang bawi. Naiinis ako hindi nagsisi-attend ng Ay, Ando? okay lang po yun. Kasi sila, Sinesero mo lang po yan. Tambay, nagsisend. okay lang po. Naya ko, sila naman mawawalan, di ba? Oo, sila ang kawawa. Oo. Pero anong malay mo magamit yung Bible sa ibang lugar? Di, tulong pa rin sa'yo, credit pa rin sa'yo. Nakukuha ko ba ninyo? Oo, siya kasi ang nagbigay. Dahil ikaw ang nagbigay, kuhan mo pa rin yun, crown mo pa rin, bibigay sa'yo ni Lord. Dahil ito, binigyan ni Ate Lene, kaya nakakilala. Dahil sa pagbigay mo, nagamit nila. Ano ba yan? Oo, hindi. Darating po ang Dito panahon. na lang basket doon. Ang gawin mo lang, Ate Lene, ipag-pray mo lagi sila. Oo. Nawa, matatanggap na sila, makakilala. Katulad ni Ate Nene. Di ba, ang ganda na ng nag-aaral. Okay. So, yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, pati yung darating, bayad na. Si Jesus ang nagbayad. Pero wag aabusuhin. Basahin sa Galatia, chapter 5,
verse 22-23. Galatia chapter 5, verse 22-23. Hindi ko yan nabanggit kanina. Yan yung sinasabing, sige, 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagtigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ilan lahat yon binasa mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tama po yan. 9, ang pang-siyam, yung pagpipigil sa sarili. Dapat ito na lang sinabi ko kanina. Oh, ito mo. At na-surprise kayo. Kaya sa susunod, 30 na gagawin. Pataas ka ng pataas, 30 na. Ayaw ko matalo. Siya na makakakuha ng ano. Ako na. Dalawang electric pa. Washing machine. Okay. So, ito, Ate Nene, no, naintindihan mo ba yung binasa niya? Kapag Kristiyano ka na daw, may espiritu ka na. No? Ang bunga ng espiritu, unang-una pag-ibig, pangalawa, kagalakan, pangatlo, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, etc. etc. Iyan na ang makikita sa iyo pag Kristiyano ka na. Ikaw ay bago nang nilalang. Iyan na ang makikita sa iyo eh. Kaya hindi ka mag-aabuso. Nakukuha. Kasi marami nagsasabi, ay mayroon pala tayong mediator. Mag-aabuso na ako. Hindi ka mag-aabuso kasi may Holy Spirit ka na eh. Nasa katawan mo na yan. Nang tinanggap mo siya, pinag-isa na kayo ni Kristo. Kaya naikasal ka na. Si Kristo saka ikaw ay iisa na. Nasa puso mo na si Kristo. Kaya iyan ang bunga ng Espiritu. Hindi yung makikipag-away ka, babag dito, o inom dito, ganyan. Hindi na yun. Kasi may Holy Spirit. Iyan ang bunga. Nakikita nyo? Dahil may Kristo ka. Pag wala kang Kristo, ano ang bunga? Pag wala kayong Kristo, ano ang bunga? Basahin nyo sa 21:8. Sino ba yung tinuka ko sa Revelation 21:8? 1-8. Oh, tama. 1-4 muna and then 5-8. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit Oops, sandali. Ano yan? Revelation? Pahayag 21. Pahayag 21? 1-4. 1-4? Hindi yan. Pahayag 20. Sa 20. Tapos, 1-4 pa rin. pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin. Sandali, atin tingnan ko. Yung mayroong kwan na ang mga hindi mananampalataya, mga duwag. Mga duwag, mga nangangalunya. Revelation 21:8 ba yan? Nasa'yo? Hanapin ko rin dito sa akin. Sige, hanapin ko rin dito. Revelation. Anghel. Revelation 21:8. 1-8. Yun nga, no? Tama ka na. Pagkatapos na. Mm. Yun nga po. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Sa 20, the 10,000 years, Revelation. Pagkatapos nito. Oo, wag na tayong lumayo. Doon na rin sa Galatia. Pero hanapin ko rin. Galatia 5:19, 20, 21. 19 sa'yo, 19 and 20 sa'yo, 21 si Ate Beth. Galatia 5. Hanapin ko yung Revelation. Anong number po, Pastor? Galatia 5. 19, 20, 21. Hindi may kakaila Yan. ang mga gawa ng laman, Mm. pakikiapid, kaalayan at kalaswaan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahal-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano ang sabi? Bunga yan ng ano? Bunga ng ng laman. Laman. Bunga ng laman. Kanina, sino yung nagbasa ng bunga ng Espiritu? Si Ate Lisa. No? Ate Lisa, di ba? Bunga ng Espiritu, binasa mo. Ang bunga ng laman, ang ibig sabihin po niya, pag hindi ka Kristiyano, pag wala kang Kristo, pag may Espiritu ka ni Kristo, yung binasa niya, may Bunga ng pag-ibig ka. Espiritu. Bunga ng Espiritu. Kusa yun, nalalabas sa atin. Mapagmahal tayo. Yan, si Ate Lisa, kahit inaaway yan, tumatahimik lang yan. Hindi yan kumikibo. Ang sabi niya, Pastor, sinusumbong ko kay Lord. Ay, totoo yan. Kasi nabasa ko kasi sa Bible na hindi tayo pwedeng maghiganti, ipaubaya na lang natin sa Totoo yun. Kanya. Sarap Kaya ng mga sabi ko, awalin, Panginoon, ikaw nang ang bahalang maghiganti sa kanila. O anong nangyari? Bumait, di ba? Nagkabaliktad kayo. At nawalan siya ng negosyo. Siya ikaw, ulad. Di ba? Eh, maghihiganti talaga. Eh, di ba ang sabi nga sa Roma, ay hindi ko na matandaan, sa pag-ibig ni Kristo sa atin, wala silang kalaban-laban. Walang laban. Kasi kakampi natin si Kristo. Lahat ng masasama, yung gawa ng dyablo, hindi yan nananalo kay Kristo. O kaya, pag wala ka pang Kristo, maglalasing, o hindi ba ganyan ako, pinito ko kanina, nung wala pa akong Kristo, di ba? Wala away, happy-happy, walang taros na pagsasaya. So, maganda na talaga ang nakipag-isa at nanampalataya kay Jesus Kristo. Di ba? So, napakaganda. O, ano pa ang kuha ninyo? Mayroon ba kayong tanong? Mayroon pa akong pinapabasa. Nabasa mo na ba yung Roma 8:9? Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyo wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang isang yun. Tingnan mo ha, di ba? Liwanag din. Sino nakaintindi? Paki-explain ka nga yan. Ate Lisa, binasa mo. Ibig sabihin, hindi na tayo namuhay sa laman dahil nandito na naninirahan sa ating puso ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Yung bunga ng Espiritu. Pero pag wala kang Kristo, yung binasa niya, bunga ng laman. Walang taros na pagsasaya, paglalasing, no, pagkakampi-kampi, ngalunya, magnanakaw, lahat na nandoon. Okay, so nasa mabuti po tayo. Kaya yan ang sinabi sa Romans 8:9. Pag wala daw sa iyo si Kristo, hindi ka sa Kanya. Pag wala kang Kristo, hindi ka sa Kanya. Yung huli niyang binasa. Mayroon pa ba kayong, mayroon pa sa iyo. Yung, no, 21 yata sa iyo. 2021. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, Yan. pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi at pagkakahabagi, pagkainggit, Okay. pagpatay, paglasing, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Explain mo nga yung number 1. Yung binasa mo. Yung pagsamba po sa Diyos. Amen. Oh, yan lang muna. Explain mo.
Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Bawa po yung meron kang talagang tinatangi na parang ribulto po. Yan. Na, Amen. Tama. di po ba, na Mm. sa kanya ka lang. Pero Yes. dapat po ba hindi? Amen. So, ang Diyos-Diyosan, yung mga ribulto po yan. Oh, mga picture. Oh, naniniwala ba kayo doon sa mga retrato na si Jesus yung picture? Hindi. Pero sa mga kalendaryo na Oo, nakalagay. yung mga Naniniwala. Oh. Ngayon, bakit hindi tayo naniniwala sa picture? Ang tanong ko sa inyo, may naka-picture ba kay Jesus noong panahon nila? Wala pa, hindi pa uso ang photo. Hindi pa uso ang video. Sino kaya yun? No? Sino kaya yung unang-unang? Kaya ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Hindi raw makakapasok sa kaharian ng Diyos yung naniniwala. O, di ba? Pag Mayo dito, sasayaw-sayaw pa. Mga karakol, O, di ba? Tapos dito sa likod, nakasuksok yung kanya-kanya. gym. Kasi masarap sumasayaw-sayaw eh. Nakakainom eh. O, di ba? O. So, akalain mo nasa Diyos. Ang akala mo Diyos. Pero hindi yan Diyos dahil ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. O, total may panahon pa naman tayo, no? Di ba May, si Tingima, mula daw nung siya nakulong, nanampalataya siya kay Mama Mary. Ba't inabot siya ng 6 na taon kung tinugon siya ni Mama Mary? Kaya nung lumabas siya, agad siya nagpunta sa kay Mama Mary. Napasalamat siya. Isipin mo 6 na taon. Ang Diyos siya madaling tumugon. Oras lang yan, segundo lang. oo, Isipin tama. mo 6 na taon, dahil nananampalataya daw siya kay Mama Mary. Sinabi sa TV, natutulungan siya. Tinulungan siya, 6 na taon nawa ng Diyos. Alam niyo ba kung nasaan si Mama Mary ngayon? Sa langit, lupa. Hindi, nasa lupa pa. Nasa lupa. Nasa lupa pa. Nakalibing. Nakalibing pa. Kasi nang umakyat si Jesus, mababasa sa Matthew, no? 27, 52, 53, nang umakyat si Kristo, buhay pa si Mary, buhay pa. Kaya hindi na isama doon. Kaya ngayon, natutulog pa. Nandiyan pa sila sa lupa. No? Sabay natin. Pag akyat natin, kasabay natin sila. Dito ang tuwa tayo. Dahil sigurado naman talagang sa langit. Si Mary, sa langit yan. Okay. Pakibasa nga. Awit 114. Awit 115, sorry. 115, 1 to 9. At pakibasa rin sa iyo, Lisa, Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44, verse 1 to 9. Diyan tayo magtatapos sa dalawang yan. Kasi Ano yung pastor? Awit. awit 115, 1 to 9. 44. Sa iyo naman, Isaiah 44, 1 to 9. Sige, pakibasa. O sa 9 ang umpisa. Sige. Sanay na ko. Basahin mo. Sanay. Walang kwentang tao ang mga Yan, nagtumbok. gumagawa ng revolto Oo. at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusan kanilang pinahahalagan, mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga revolto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiyain. Okay, dyan na muna. Wala daw kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Magsama-sama man yung rebulto, pati yung gumawa, wala, di ba? Sinabi, Mapapahiya. Walang kwenta. walang kwenta, mapapahiya lang sila sa Diyos. Kasi ang Diyos po, mababasa natin sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Mayroon na ba nakakita sa Espiritu? Wala, kaya ang Diyos ay Espiritu. John 4:24. Okay,
So, maliwanag, itong mga rebulto, sino ang may gawa? Diyos na. Mga tao. Tao lang. Carpentero. Dahil hindi naman pwedeng baka, kabayo ang gumawa niyan. Paano makakagawa ang baka, kabayo? Tao talaga. Pero walang kwenta. Pakibasa yung awit 115, 1-9. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winilikan? Ang Diyos namin nasa langit. Naroroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita. Mga mata ang pinasadya. Di rin naman makakarinig ang kanilang mga tainga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon, Hindi makalakad. ngunit hindi maihakbang. Di wala kang naririnig kahit munting kinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala. Lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ikaw, bayan ng Israel, kay Yahweh lang Okay, magtiwala. salamat. Ano ang sabi sa huli? Ang mga gumawa niyan at naniniwala dyan, marami, kasi once na lumuhod ka sa Diyos-Diyosan, naniniwala ka. Oh. So, balang araw, sabi niya, balang araw, magiging katulad sila ng rebulto na may paa, hindi makalakad, may kamay, hindi makalakad, may ilong, hindi makaamoy, may bibig, hindi na makapagsalita. Kikwento ko sa inyo ang lolo ko. Ang lolo ko po, trabaho nila, hanap buhay, gumawa ng rebulto. Kasi, pag hindi siya gumawa ng rebulto, gutom. Walang bibili. Oo, hanap buhay, naglalako sila. Dito ba may naglalako, dala-dala si Santo Niño. Opo, yun po ang hanap buhay. Hanap buhay. Wala tayong magagawa. Pero nasa ilalim ng sumpa. No? Kaya pala yung lola ko, may uod na sa likod. Hindi pa namamatay, nakahiga lang, hindi makalakad. Nangyari po yan sa lolo ko at lola ko. So, ang Bible, hindi sinungaling. Pero naman, hindi naman lahat. Yung naniniwala dyan, hindi naman lahat na ganun din ang mangyayari, katulad ng lolo ko. Hindi. Pero, magulo ang buhay. Kapag ikaw na naniniwala sa rebulto, magulo ang buhay mo. Kasi wala ka sa katotohanan. Ang katotohanan, ang Diyos ay Espiritu. Pakibasa nga dyan para maniwala ka. Chapter 4, verse 24. Diyan na tayo magtatapos sa John. John 4. Okay. John 4:24. Kung wala sa 24, sa 25. 24. 24, sige, pakibasa Ate Ang Lisa. Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, di ba? Liwa-liwanag. Ang Diyos ay hindi rebulto. Ang Diyos ay Espiritu. Walang nakakita sa Espiritu. Eh, bakit may mga picture si Jesus? Ang pupugi. Oh, mayroon pang negro. Di ba? Meron pa. Iba-iba. Iba-iba. Eh, hindi naman yung picture. At bukod sa picture, may rebulto pa. Ay, ang rebulto namin noon. Mataas pa sa akin. Kasi ang anak siya ng lolo ko eh. Yung tatay ko. Di bumili siya ng malaki. At ang bahay namin, malaki pa rito. Ang dulo, may altar. May altar. May mga, nandyan si Mary, nandyan si Juan. Pero sa gitna, si Jesus. Rebulto. Totoo po yan. Nananalangin sila. Rosario. 10 Our Father, Hail Mary, Holy Mary. Family altar ang tawag nila. Nandun ako, bata pa ko, wala akong alam eh. Sige, tayo ngayon ay magsisimula na alas 6, mananalangin. Leader ang mama ko.
Yung mga, di ba, rosaryo eh. Pagkatapos, 10. Ako, dahil tamad, Bata pa. bata pa, 10 rin. Pero isa lang ang sasabihin ko. Our Father, pagkatapos, Lord, marunong ka naman sa arithmetic, times 10 po yun. One prayer, times 10 po. Di ba? Kasi hindi ko ginagaya yung sistema ng mga magulang ko. Pero namatay yun. Kristiyano. Kaya nung mamatay, nakangiti. Oo, nakangiti. Maganda ang aura. Ibig sabihin, nasa langit siya. Nasa langit siya, sigurado siya. Paano yung namatay na parang nasasaktan? May naiyak pa. Ay, oo, Natulog may na. naiyak. Eh, baka walang Kristo yun, kaya May luha pa. Oo, may luha pa. Baka walang Kristo. Hindi ko naman sinasabi, pero Baka ayaw niya pang mamatay. kininto ko lang yung nangyari sa mama ko. Okay, so, kaya simula ngayon, huwag na tayo sa rebulto. Ang Diyos ay Espiritu. Meron pa tayong 10 minutes. Anong question and answer? Anong gusto nyo itanong? Dahil alas 4 talaga, tapos tayo. Tungkol ba sa mga bunga ng laman? Madali, nabasa nyo naman. Yung sa Diyos-Diyosan, nabasa nyo. Marami pa yan dyan na Diyos-Diyosan. Hindi ko na lang binasa lahat. Okay. So, ikaw, Ate Nene, conforme ka sa mga nabasa natin sa napag-aralan? Oh, kasi hindi ko naman kwininto. Binasa nyo naman. No? Kaya, thank God na nandito ka. Magpasalamat ka rin na nandito ako. Vice versa. Vice Thank you rin versa. po kay Nanay Lenny kasi kung di po sa kanya, hindi po ako ano ng ganitong parang search ka everyday. Oo. Buti nakilala ko si Nanay Lenny. So, thank God. Kaya sa Diyos tayo pasalamat. Lahat yan. Parang may way po talaga. Kasi kung hindi naman po kay Nanay Lenny, di rin po ako maano ng ganito sa church. Hindi naman basta-basta punta na lang ako doon na walang ano. Oo, walang invite. Kaya si Ate Lynn, ang dami na na-invite nito eh. No? Lalo na kung mangyari yung nangako nung linggo. Si James. Oo, si Jim. Florence Florence. ko yun. Oo, i-follow up mo yun pag nakita Pag mo. nakita ko yun. Nakarating na sa atin. Hindi nga ako napagkikita kasi nung nakita kami dito, sabi ko, Brian, saan ka ba? Hindi ka daw siya sa, day by day kami bisita. Sabi na ako, day by day. Andiyan ako sa bote, pumunta ka, nakikita mo yung pasyento. May ka one day, huwag ka naman ako ganyan at magkikita ka na. Huwag ka ganyan. Sinadya talaga niya. Matangkad na lalaki na may edad na. Mm. Pero ang asawa, stewardess. Doon pa nang sinigi ang asawa. Maganda talaga. Kaya palang ganda nung sasakyan. Oo, ang ganda rin sa sakyan. Pero doon sa... Pastor din ba yun? Oo. Pero doon sa Ligtas Compound, pinakinilagan sila. Kasi doon marami. Kasi doon pa yung mga kamag-anak ng asawa ko. Pero okay siya. Oh, okay. So, wala kayong tanong? Wala nang tanong? Is-close ko na para maka... Pastor, may tanong ako. Sige. Ate Beth. Paano po yung, yung rosary? Sino po ba may gawa nun? Tao. Tao lang po. Tao. Tapos yung mga sinasabi po doon, yung mga 15 mystery. Saan po yung galing? Sa tao din? Anong 15 mystery? Yung mga nangyari noong panahon? Mga misteryo? Opo. Mm-mm. Sa tao din. Baka nangyari nga. Wala. Ako, hindi ako against doon kay Mama Mary. Si Mary, kaya lang, ang nangyayari kasi, parang may gagawa pa tayo ng tulay. Pwede naman tayong dumirekta kay Jesus. Oo. Kasi sa totoo lang, si Mary, tao, hindi Diyos. Si Jesus, maliwanag na Diyos. Di ba? Ang dami kong binanggit ng YouTube. Di ba? Maganda nagtanong ka. Yung binanggit ko sa yung linggo, di ba? Yung sinabi ni Jeff na talagang Diyos si Kristo. Di ba? Dinagdagan ko yun. 1 John 5:21, John 14:6, tapos John 10:30 na ang Ama at siya, si Jesus ay iisa. So, sa madaling salita, Diyos si Kristo. Kung may nabasa ba kayo na si Maria ay Diyos? Wala. So, ganito po yun. Ang mga naniniwala kasi kay Mary,
yung mahilig sa palakasan. Nakukuha niyo ba ang point ng palakasan? Bago ka lumapit kay Jesus, sa ina ka lumapit, malakas yung nana, yung Mary, ganun eh. Kaya, instead na dumirekta ka kay Jesus, kay Mary ka nakikiusap dahil yun ang paniniwala ng tao na malakas. Hindi. Kasi si Mary, hanggang ngayon, tao lang at patay, natutulog. Pero, pag ginising sila, sa langit ang tulog. Kasi, righteous, si Mary, walang kasalanan. Banal talaga siya. Kasi siya nga ang napili ng Diyos Ama na ilagay si Kristo sa tiyan niya, virgin. Virgin, kaya Virgin Mary siya eh. So, hindi masama yung mga nagsasabi mo yun sa tao, pero sa Bible, dito tayo sa Bible, si Mary tulog pa at siya ay banal. So, walang masama kay Mary. Kaya lang, ang masama, instead na rumikta ka, direkta ka kay Jesus, pinamameri ka. Nandun ang problema. Nakukuha ba? Hindi ko sinisiraan si Mary. No? Hindi ko sinisiraan dahil pulis siya. Naging nanay siya ni Jesus. Pero walang asawa. Si Mary. Ng mga anak. Virgin talaga eh. Wala. So, okay. Kaya lang, yung rosaryo, tao lang talaga ang gagawa niyan. Tapos, hindi naman masama yung prayer na Our Father. Talagang nasa Bible po yun. Nasa Bible. Our Father who art in heaven. Saan mababasa? Matthew chapter 6, verse 1 to 9. Ano namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. So, nasa Bible, hindi masama yun. Ang Hail Mary, Holy Mary, wala sa Bible. Wala sa Bible. At yan, ginagamit yan parang penalty. Alam mo bakit? May kasalanan ka, lalapit ka kay Father. Magbisal ka. Dahil marami kang kasalanan, may penalty ka. 10 Ama namin, 10 Hail Mary, 10 Holy Mary. Tapusin yan. Parang yan ang penalty mo. At pag nagawa mo yan, bayad ka na. Di ba? Pag nagawa mo yan, bayad ka na. Ang problema, pag namatay ka, sasabihin na naman ng pare, sa impyerno ka. Sa impyerno ka. Kasi sasabihin niya, dapat magpamisa ka para makarating ka sa langit. Di ba yan ang sinasabi? Magpamisa ka. At ang misa, 2 klase. Pwedeng ordinary, pwedeng espesyal. Pag ordinary, matagal ka makarating sa langit. Pag espesyal, malaki ang bayad. Mabilis makarating. Wala din po yan sa Bible. Wala din. Ang itinuturo natin, dahil ikaw ay Kristiyano na, di ba? Di ba? Wala ka ng kasalanan, anytime na bawian ka ng buhay, sa langit ang tungo mo. Di ba? Ang sabi sa John 3:18, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi nahahatulan. Subalit ang hindi nananampalataya kay Kristo, hindi nananampalataya, hinatulan na, condemn na. Oh, di ba? Kaya tayo, mapalad tayo na may Kristo nagligtas sa atin. Nakukuha ba? Kaya, thank you, Beth, dahil it's maaring isa yan sa naninibago ka kasi ibang turo ang nalaman mo noon eh. Ibang turo. Ibang turo. Ito naman tinuturo ko. Iba rin, pero biblical. Diba? Biblical, nabasa niyo lahat eh. Nasa Bible eh. Oh. Kasi pag hindi tayo naniwala sa Bible, kawawa ka. Ang sabi sa awit 14:1. Pakibasa nga, awit 14:1. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Awit 14:1. Ang dami kong nabanggit ngayon na hindi ko na ituturo. Tulad yan, ngayon ko lang yan na ituturo. Thank God. No? Awit 14:1 nga ba yun? Kung hindi ako nagkamali mga walang Diyos. Wala namang Diyos, sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Laki-labot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Kaya pag hindi ka naniwala sa Bible, hindi ka maniniwala na may Diyos. Kasi ang Bible ang nagtuturo na maliwanag na may Diyos. Di ba yung turo sa inyo noon ni Ate Lil, paulit-ulit nga, ang Bible ang magsasabi na may Diyos. Kaya yan, yung mga
Mga hangal. Mga Hangal. fool. Ha? Full. Fool. Halang. Mga hangal. Kanal. Mga masasama. Yung nagsasabing walang Diyos. O, di ba? O, kaya kawawa yung kakilakila ko. Di ba? Ang liwa-liwanag. O, thank God na naiisip ko pa rin yan. Di ba? Pastor, hindi lang electric fan, ano na pong appliance. Minsan, mauhuli nyo rin ako dyan. Magkakarigalo talaga kayo. Antay-antay lang. Lisa. Okay. O, dahil oras na, sa susunod na kayo magtanong. Ate Teka Lisa, muna, Pastor. Oh. Paano sa linggo? ano sa linggo? Ikaw ang speaker. Hindi naman pastor eh. Kayo ang pastor eh. Ba't ako'y tinutukahan niyo? Para matuto tayong lahat. Hindi lang ikaw, lahat ito, pati ito sila. Hindi long run. Hirap gumawa ng ano ha? Pang-apat ko na eh. Pang-apat yun na eh. Oo. Eh, parang sanay na kayo. Sa susunod na taon, may 4 ka ulit. Ay, parang sanay na kayo. 2024. Hindi pa nga tapos yung Taon-taon yan, may 4 ka. 3, may 4 ka na Kasi sabi ni Jeff naman, kayo lang dalawa magpapalitan eh. Di ba ako nga ang pastor? Hindi naman. Di ba ako nga? Ako ang masusunod. Okay, okay. Hindi sila lang dalawa magpapalitan. O, mamaya, kwentuhan tayo. Closing muna. Para makaalis na si Ate Lisa. Okay, Ate Lisa. Nakalimutan. Maraming tayo. Panginoon, maraming salamat sa aming pagkain espiritual na nagbibigay buhay sa amin. Pinasalamatan ko, Panginoon, ang aming pastor na nagbibigay sa amin ng kaalaman tungkol sa magandang balita mula sa Biblia. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaalaman upang kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, salamat Ate Lisa. Pwede na, go.